Hello guys, welcome to our channel. So, for today's video, it's all about more than 20 features na na-discover natin while using our Honor Magic 7 China version. So, it's my first time to use Honor smartphone. Galing ako sa Note 9, Samsung Note 9. Ang masasabi ko lang, other than S Pen, yun lang ang nakikita kong advantage ng Samsung. So, huwag natin patagalin. Let's do this. Kala natin na irrelevant pero pinaka-importante yung alarm clock. So bakit? Sa alarm clock, di ba yung mga smartphone natin, once na ma-switch off, hindi na rin mag-activate ang alarm. Pero ito, kahit na naka-shut off or naka-shutdown or naka-turn off yung cellphone natin, kung ano yung set na oras na nakaset, mag-alarm talaga siya. So number 2, pwede mo siya i-switch off ang alarm na set na time temporarily. Gusto mo, di ba may alarm ka everyday, let's say for example 4 o'clock in the morning, everyday alarm, nakaset yun. Pwede mo siya i-switch off, tapos magtatanong siya kung for this day only. Kung i-yes mo siya, ibig sabihin ngayon lang yun siya mag-turn off. Pero kinabukasan, mag-alarm ulit yun. So, sobrang ganda na features. Number 3, ang alarm may sariling volume. So, kung gusto mo malakas yung volume, hindi mapiktuhan yung ibang volume ng media or notifications, etc. May sarili siyang volume. So, di ba ang ganda? So, number 4, yung kalendar. So, kompleto siya ng features kagaya ng ibang smartphone. Mag-set ka ng mga notes, etc. Pero ang isa sa nagandahan ko rin is meron siyang week number nakalagay sa gilid. As for example, January 1 to 7, week number 1. So, meron din sa pinakagilid, week number 1 nakalagay. So, kung January 8 to 14, ganun, week number 2. So, hanggang sa last week ng year, go throughout. Ibang tao na prefer nila na, anong week ka, ano ganito, ganyan, week number ako babalik, o week number ako pupunta dyan, you know. So sana tayo, 1, 2, 3, 4 na yun. So punta tayo sa photo and video editing. Napa-amaze ako dahil meron akong app dati na Filmora Go Pro, kasi yun yung pang-edit ko dito sa YouTube lahat. Kompleto, sobrang kompleto. Nung na gamit ko na tong Honor, yung mismong stock niya na editor, ganun at ganun talaga mismo ang features. Sobrang kompleto lahat. Mag-edit ka, maglagay ka ng picture within the video, fast forward ka, etc. So nangyari, dinilit ko na lang yung Filmora Go Pro ko dahil yun, kompleto yung stock features niya. Meron din siyang AI background remover, merong people remover din. So ang dami na yun, pang 5 na tayo, hindi ko na nabilang. So yun yung isa sa mga AI features niya. I-search na lang sa ibang review kasi generic naman yung mostly sa mga sikat na mga vloggers. Sa atin, ano lang, nasa user's point of view lang. Tsaka ano yun, ganito lang tayo, pero importante, maraming mga features na dinasabi ng mga sikat na vloggers compared, dahil sila gumagamit lang na ilang araw, ganun, bigla na sulit or na specify lahat ng mga features. Higaya sa atin na ilang months na nagamit. So, ilan na yun? So, 5 na tayo. So, number 6 na lang siguro. Example, may screenshot ka. Kung kahit saan galing, sa social media or sa photos mo, ganun. Ngayon, kung send mo siya sa Messenger, WhatsApp, Viber, kahit saan, may option doon na naka-box kung gusto mo siya i-delete right after ma-send. Hindi siya automatic mag-save. So, save yun sa space dahil instead na i-save mo, temporary lang yung screenshot na yun, gusto mo mawala kagad, importante ma-send mo lang sa recipient na gusto mo padalhan. So, may option na ganun. Walang ganun sa iba, sa pagkaalam ko. So, pang 6 na yun. Pang 7, yung ano din, AI na i-circle mo siya, ang certain na part ng picture na yun, ang masisave lang. At the same time, pwede mo rin ma-extract yung details ng words or letters kung yun lang ang purpose mo. Like for example, account number, nasa picture. Instead na pupihin mo, i-type ka nun, circle lang, ano mo lang, magic circle pala tawag, magic circle mo lang. Gamitin mo yung finger mo sa likod, parang nag-lock ka lang, circle sa screen. Yung ano din, kung manood ka ng video, galing sa folder, like kung sa may na-download ka sa isang site, sources, tapos manood ka ng video, may settings doon na kung example, i-exit mo, or i-switch off mo yung screen mo, hindi na patuloy-tuloy yung play ng video. So marinig mo na lang siya sa speaker or naka-headset ka, Bluetooth. So maganda din yun dahil walang ganun yung ibang mga smartphone dahil once na i-turn off mo, wala na rin yung hindi rin nag-play yung video. Pwede yan sa ibang app, pero ito hindi mo na kailangan ng mag-install ng third-party app dahil andyan na mismo sa settings niya. So di ba maganda? Sobrang ganda. So number 8, itong video, meron siyang dual video recording. So, basic na basic yun sa ibang mga Android phones. Ngayon lang pinalabas yun sa iPhone, di ba? So, basic lang. Dual video recording, ganda.
may option na pwede kalahati sa screen, ang isa nasa front, nasa ano, or yung maliit lang na part, yung ka-dual mo na video, yung video front or rear cam. So dun tayo sa sensors. Meron siyang features na protection sa mata mo. Lalabas dyan na kung mapansin niya na matagal ka na tumutok sa screen, i-remind ka niya na mag-blink yung mata mo para hindi mag-dry eyes. Yun. So, magandang ano din yung feature na nare-remind ka na, uy, magpahinga ka o gano'n. Titingin ka sa malayo, 20 meters sa horizon para mag-adjust yung mata mo, hindi yung masisira din sa kakatitik sa screen. So, meron din, pang-sampu na siguro to, yung screen. Di ba, naka-schedule or nakaset yung ilang seconds, minute na yung screen open siya kung hindi mo siya gagalawin. Ito, like for example, yung phone ko, 15 seconds lang kung hindi mo magamit, mag-turn off ng screen or display. Ito, kung may feature siya na once titigan mo lang yung screen, titingin ka kahit naka-eyeglasses ka, sunglasses, ano siya, hindi niya ituloy yung pag-off ng screen. Like for example, susulat ka, gano'n, may tinitingnan ka sa screen, sulat ka, tapos pansin mo parang nag-dim na siya, papunta na mag-turn off ng display. Titingin ka lang sa screen, ayun, hindi naman niya ituloy, ano yun, masense niya na tumingin ka, so tuloy-tuloy yung screen na display, hindi na mamatay. So pang 10 na yun, halfway pa lang tayo. Sabi ko 20 plus. So doon tayo sa network. Iwan ko lang sa ibang Android phone, pero sa Samsung ko walang ganito eh, na each app pwede mo siyang i-disable na makakonect either sa Wi-Fi, sa roaming, or sa data. So para na rin siyang third party app na no root firewall ba yun, na gusto mo makatipid sa data, i-switch off mo lang or i-unbox mo lang yung certain app, specific app na gusto mo ayaw maka-connect sa internet through Wi-Fi, sa roaming, or sa data network. So pang 11 na yun. Pang 12, meron siyang data saver. So I think common naman yun, basic sa ibang phone, data saver. So hindi mag-run sa background yung ibang apps. Pang 13, pakita mo kung each app kung ilan yung nakonsumo niya within the day. Example, si Facebook naka 2 gig ka, si Messenger naka 1 gig ka. Makita mo din sa network kung sino yung app na malakas magkonsumo that day. So maganda ang ano yun, dahil ma-monitor mo kung saan ka sobrang nagamit. 14, punta tayo sa apps mismo na features. So dito ako na-amaze dahil meron siyang tinatawag na twin app. So kambal na app. For example, may dalawa kang account na Facebook. Sa twin app, ano mo lang yung twin app na feature, kung anong app na gusto mo may ka-twin siya, Facebook, dalawa ang Facebook mo sa isa sa phone mo. So, individual yan sila. Hindi ibig sabihin na dalawa, yung isa personal mo, tapos yung isa automatic na di ba ganun yun. Ito, sa pangalawa mong app, pwede ka mag-create ng ibang account. So, kung may second account ka, ganun, ganda. Kahit WhatsApp, Viber, Instagram, lahat, pwede. So, or sa bangko, pwede rin. Iba't ibang account sa each app na kapareho niya. So, na-amaze ako doon, grabe. So, walang hassle, mag-switch ka ng ibang, imbes di ba mayroon kang switch profile ganun sa Facebook. Hindi na kailangan dahil doon na sa app, punta ka lang kung saang app ka pumunta, kung saang account ka gusto mag-access. 14, ngayon, 15 na. May tinatawag na parallel space. So, from the word itself, parallel space. So, di ba yung app, meron siyang kambal. Ito naman, yung mismong phone mo, parang may kakambal. Yung mismong phone mo ngayon, kung ano yung andyan lahat, may feature na tinatawag na parallel space na once na i-open mo yon, ibang mundo yon na hindi kapareho sa mismong ginagamit mo. Parang ano siya, para hard drive ng PC. Meron kang partition, parang ganun. So ito naman, parallel space. So dun sa parallel space mo, meron kang mga ano dun, kahit anong, parang ibang phone siya, pero within sa phone lang din. So maganda yun, sample, meron kang ibang setup ng phone mo, or gusto mo nang iba rin yung ano doon, yung content sa kabilang phone mo, sa kabilang space. Pero isang cellphone lang. So yun ang kagandahan. So pang 15 na yun. Pang 16, meron siyang sariling documents app. So di mo na kailangan mag-install ng mga Microsoft apps na office apps. Di mo na kailangan yun dahil meron siyang sarili. Tsaka sobrang ganda din, kompleto. Pwede sa PDF, pwede ka maka-edit, ganun. So pang 15 na yun. Next is basic na lang. Wireless charging, meron siya. So ibang phone, wala naman. Yung charger nga pala niya is, pang ano na yan, 60, 70 na. Is, yung charger niya is 100 watts. So sobrang bilis. Pero ang kagandahan niya, dahil hindi default na once i-charge mo 100 watts yun, may option ka. I-click mo lang yung boost charging kung gusto mo yung paminsan-minsan mabilis. So within 30 minutes tapos na.
Pero ang disadvantage naman doon, medyo stress yung battery mo, baka hindi ganun mabilis siya, kumbaga mabilis siya ma-deteriorate yung health niya. So, ginagamit ko lang yon kung mabilisan, nagamit mo yung full 100 watts na charger niya. Pero, yung normal niya is, hindi ko sure, 30 watts na ata. For, from 20% to 100, mga ano lang, 1 hour kung gusto mo. 1 hour. Yun yung healthy, ano niya, settings. Or normal settings niya na hindi makaka-apekto sa battery mo. So, punta tayo sa mga negative naman sa phone. Siyempre, hindi naman perfect yung phone. So, lalo na China version to. Maraming mga Chinese app. Yung iba pwede ma-delete, yung iba hindi. So, tsaka need mo talaga i-activate yung Google kung gusto mong meron kang Google Play, Play Store, Google Apps. Nandiyan naman yan sa ibang mga vlogger kung paano mo tanggalin yun or paano mo i-activate yung Google Play sa Chinese version. So, number 1, isang nakita ko na negative sa cellphone na to, minsan yung app nagsi-self exit bug siguro yan o ganun. Biglang kahit mag-open ka, after seconds, nag-exit siya na kusa. So, ang ginagawa ko lang dun, clear cache mo lang, clear cache, cache, ano ba yun? So, number 2, yung manood ka ng video sa Facebook or Reels galing sa page na binisit mo. Pag close ko ng video na yun, biglang punta totally direct dun sa mismong main feed ko. So, ang mangyari, i-search ko ulit para ma-open ko ulit yung page na yun na pinapanood ko na video. Ulit-ulit. So, mostly ganun ang nangyayari sa Facebook ko. Dahil siguro, dahil China version siya, ganun, bawal yung Facebook sa ano. Kaya hindi siya ganun ka-smooth pagdating sa Facebook features. Dahil nga, China version to. Yun nga, manood ako ng video reels, ganun. Mismo galing sa page na yun, kung sinong page yun. Pag close ko lang, gusto ko sanang mag-close para manood ulit ng ibang videos galing sa page na yun. Totally, i-redirect ka sa main feed mo, sa personal feed mo, sa personal mo. So, medyo hassle sa part na yun dahil hindi ka tuloy-tuloy makapanood ng video galing sa page na yun. Minsan naman, normal siya. Kaya yun yung mga nakita kong inconsistent sa phone na to. Dahil na siguro sa Chinese version siya. Selfie camera niya sa front. Ngayon, ang kinuha kong video is selfie camera. Okay pa dahil yung lighting, normal lang. During daylight ganun, ang hindi ko magustuhan sa selfie niya, parang walang silbi yung pagka 15 megapixel niya. Medyo brownish yung background kasi nag-refresh na lang tingnan at saka nag-fade yung background, nawala yung puno, ganun. As in, wala siya. Hindi naman against the light, pero iwan ko bakit ganun. So, ginawa ko, i-try ko install ng Gcam, subukan ko kung ma-fix yung ganung problema. So far yun lang naman ang mga complaint ko, 3 lang. Other than that, sobrang ganda. So, na-realize ko na hindi mo na kailangan bumalik sa Samsung. Ang Samsung kasi, medyo may problema yung battery nila eh. Tsaka sa premium cellphone, like for example, S25, S24, ganun lang yung battery capacity. Magkano? 5,000? 5,500? Ito, 6,000 something na, 6,500 ata, 6,250. So, justifiable naman yung niya, consume niya, yung consumption niya dahil depende naman yun sa paggamit mo. Kaya sa akin, siyempre kung gamer ka, kung hindi ako gamer, mabilis na lang, plus yung data. Sobrang nakaka-drain ng battery yun. So, huwag na mag-complain na hindi kaya ng isang araw. Siyempre, hindi talaga kaya kita ng cellphone. Maliban kung battery mo 10,000 mAh. So, ano pa? Last tip pala. So, kung isa ka sa fan ng iPhone, pero ayaw mo ng iPhone, dahil sa sobrang exclusive, sobrang kulang sa features, ganun, mahal lang premium. Dito ka na sa Honor dahil kopyang-kopya niya talaga yung aesthetic, yung user interface ng iPhone, yung glass features niya, yung sa ngayon OS X, Magic OS X, nagsilabasan. Ganun na yung features na glassy, pini-blurred na glass. Kung meron pang idagdag, i-add ko na lang sa comment section. Sana na may naintindihan kayo. Pasensya na walang sample dahil personal phone ko to. So, yun lang. Thank you, bye-bye.